Naglabas na ng counter affidavit ang kampo nila, Felix. Ang sabi ni Felix, inamin daw niya sa'yo ang tungkol sa rape. At napatawad mo daw siya bago kayo ikasal. Paano nagsinungaling ka sa counter affidavit? Well, I have no choice. Kailangan ko sabihin niyo para manalo ako sa kaso. Siguradong gagalit na naman sa'yo si Melissa. Maghanap ka ng ibang pwedeng magtestigo lamang kay Felix. Maganda siguro kung mga babaeng palalabasin nating inabuso rin niya. Ngayon ko lang napatunayan na demonyo ka sa lahat ng demonyo, Felix! I-press launch ang kumpanya ng mga rastro. I'm sure matitikman na ni Felix ang pinakamalaking skandalo sa buhay niya. Makukulong din ang hayop na Felix. Lahat ng paghihirap na binigay sa akin ni Felix, papatikim ko rin sa kanya. Anong kailangan niyo dito? Inaaresto ho namin kayo sa panggagahasa kay Melissa Santiago Rastro. Hindi ba ito yung bahay na binili mo noon, Roberto? Yung bahay na para sana sa atin. Anong ginagawa natin dito? Naisip ko kasi, magkakaharap na kayo ni Felix sa korte. Hindi magtatagal. Makukuha mo na yung hustisya na tagal mo nang inaasam. Kapag natapos yung gulong yun, gusto ko sana bigyan ka ulit ng panibagong buhay. Gusto kong bigyan ka ng komportableng buhay, Melissa. Hindi pa rin kita maintindihan, Roberto. Bibiling ko ulit itong bahay na to para sa'yo. Para sa inyo ni Eva. Para sa pagsisimula ninyo. Masyado pa siguro maaga, Roberto, para sabihin na kaya ko magsimula ng bagong buhay. Melissa, hindi. Dahil sa araw na to, makukuha mo ng hustisyang pinakahihintay mo. Teka, hindi niyo pwedeng arestuin si Felix. I won't let you. Labasan niyo lang arestuin si Felix sa harapan naman ng mga guest ko! Madam Rastro, may warrant of arrest na po kami. Baka naman pwede niyo ipagpaliban. Huwag naman sarap na maraming tao. Ang korte na nag-utos na arestuhin ka. Pasensya na, Felix. Sa presinto lang tayo mag-usap. Felix? Sandali! Felix! Felix! Sandali! Regina, this is embarrassing. I can't believe this is happening. Bakit ito? Ay, tumigil kayo! Ay, tigilan nyo kami! Stop it! Why don't you call the lawyer? Right now, call his lawyer! Felix, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko si Atty. Palomo. Gagawin namin ang lahat para hindi ka makulong. Don't worry. Yes. Tama na kayo! Stop it! Stop it! Tama na! Hustisya? Anong ibig mo sabihin ng hustisya? Dahil sa mga oras na to, Melissa, inaaresto na ng mga pulis si Felix. Makukulong na rin si Felix, Melissa. Pagbabayaran na niya lahat ng mga ginawa niya sa'yo. Aren't you gonna say something? Aren't you glad na makakaganti ka na kay Felix? Nagulat lang ako sa balita, Roberto. Pwede bang umuwi na lang muna tayo? Sir, mukhang perseguido ang ex-wife niyo na mapakulong kayo. Alam ba ito ng anak niyo? Hindi niyo ba pinigilan ang pamangkin ko? Get out of my way! Tama na! Get out! Attorney! Attorney, anong gagawin natin? Magpa-file tayo ng petition for bail, Felix. Huwag kang mag-alala. And we'll do it soon, son. Ayaw kong magtagal ka sa kulungan. Felix. Pangako niyo sa akin, huwag niyo titigil ang suporta kay Eva, ha? Pangako niyo sa akin, huwag niyo siyang pababayaan. Felix, hindi ba sarili mo muna ang dapat mong isipin? Sarili mo. Hindi ako papayag na makulong ka. Ayoko mag-isa! Felix, please!
Melissa. Oh, andito ka na pala. Hinuli na pala si Felix sa mga pulis. Hindi ko alam na pupusasan pala siya sa harapan ng maraming tao. Okay nga yun eh. Para makita siya sa TV ng mga nagbabalak mang-rape. Hindi siya tularan. Ba, Nay? Mami, si Daddy po yun ah. Bakit po siya may mga kasamang polis? Nakakulong na si Felix. Magiging akin na si Melissa. There's so many good reasons to celebrate, Rico. Eh, si Melissa. Sabi mo nga kanina, parang namatay yung itsura niya nung nakita niya si Felix. Hindi lang yung makapaniwala na makakaganti siya kay Felix. Yeah, well, sana yun ang dahilan. Hindi dahil mahal niya pa si Felix. I'll make sure na wala nang laya si Felix. Para tuloy-tuloy ng pagbabalikan namin ni Melissa. Sige, pasok ko doon. Dahan-dahan. Hindi ko kailangan itulak. Sumasama naman ako sa inyo ng kusa eh. Felix! Felix! It's okay. It's okay. It's okay. Felix Rastro. Sana magustuhan mo ang bago mong bahay. Mami, bakit po nasa balita si Daddy? Anak, kasi nagkaroon ng press launch yung kumpanya nila. Eh, bakit po may mga pulis? Eva, kasi kaya may mga pulis dahil sila yung nagbabantay dun sa paligid para hindi magulo yung kasayahan. Mami, pwede ko po ba ulit buksan yung TV? Gusto ko po kasi ulit makita si Daddy. Huwag muna, anak, ha? Tsaka, hindi na muna makakabisita sa'yo yung daddy mo. Bakit po? Nakausap ko siya eh. Sabi niya magiging busy daw siya sa mga projects niya. Talaga po, nakausap niyo si Daddy? Kamusta daw po siya? Siguro, namimiss niya na tayo. Okay lang po ba siya? Basta, Felix. Sa dinami-dami ng nilikuha mo, dito rin pala tayo magkikita. Ngayon, apat na tayo. Apat na tayo na magkakasama dito. Wala ako dito kundi dahil sa inyo. Gago ka rin eh, no? Matapos ka mag-enjoy, maninisi ka pa? Lahat tayong mananagot. Oh? Talaga? Bakit? Sino kakampi mo? Sarili mo? Ngayon pa lang, tandaan mo, Felix. Ikaw, at ikaw lang makukulong dito. Wala matatapang dito! Ano to? Sino lang ba simulong dito? So, paano yan? Wala ka pa rin ba talagang balak sabihin kay Evan totoo tungkol kay Felix? Ama pa rin ni Eva si Felix.
nasasaktan pa rin si Eva. Eh baka naman lalong masaktan yung bata pag sa iba niya nalaman ng totoo. Hindi ko alam. Ewan ko ba? Galit ako kay Felix, oo. Pero tama ba na itidemanda ko siya? Tama ba na nakukulong ang ama ng anak ko nang dahil sa akin? Kung ako nasa kalagayan mo, alam mo mas pipiliin ko ang magpatawad. Nay, hindi naman yata pwede yun. Ngayon pa ba tayo titigil kung kailan nakakulong na si Felix? Tsaka baka nakakalimutan nyo ha. Ilang beses na nagsinungaling yun. Melissa, let me explain. Magpapaliwanag ako sa'yo. Nang ano? Nang isa na naman kasinungalingan? Felix, sinabi mo sa akin na ipinagtapat mo na ang lahat! Pero sinungaling ka! I have no choice. Kailangan ako ng anak natin. Tama ka, Ami. Ngayon pa lang ako nag-uumpisa maningil kay Felix. Pero meron ako isang pakiusap sa inyo. Kung pwede sana, huwag muna natin to ipailam kay Eva. Hindi ko siya kaya makita na sasaktan. Rastro, may bisita ka. Berto, Naisip mo na ba kung saan ka magmimina ng kayamanan? Makawala ka lang dito sa kulungan na to. Nagbunga rin ang pagpapakahirap ko mahanap ang rapist ni Melissa. Ang taong sumira sa amin dalawa. Kumakampi pa rin talaga sa akin ang pagkakataon. Ngayon at nasa kulungan ka na, kasama ng mga gagawang mong kaibigan. Wala nang hahalag sa amin ni Melissa. tigilan mo si Melissa at si Eva. Ngayon pa ako titigil, Felix. Konti na lang. Matutupad na ang mga pinangarap namin noon ni Melissa. Ako pa rin ang ama ng anak namin ni Melissa. Don't worry, Felix. Hindi naman mahirap magpalapad ng papel dyan sa anak mo. Sooner or later, ituturing din niya akong ama. Habang nabubulok ka dito sa bilangguan. Layuan mo si Melissa at si Eva. Lalabas ako dito. Mabubuo ko rin ang pamilya ko. Talaga lang, ha? Eh, yun na kung papayag akong makawala ka pa dito. Sa ayaw at sa gusto mo. Akin ang pamilyang inulila mo. Roberto! Hindi mo makagawa sa akin ang magina ko! Tandaan mo yan! Gagawa ko ng paraan, lalabas ako dito! Kumusta ka na rito, anak? Rosita, hindi ako magiging okay dito, and you know that.
Don't worry, Felix. Gagawin ko ang lahat para manalo tayo sa kaso. Wala akong pakialam kung maubos mo ng kayamanan ko. Mailabas lang kita sa pesteng kulungan na ito. Mas maganda siguro kung magkakatulungan kayo ni Amigo at Chito. Kung makukumbinsi mo sila na magbigay ng testimony like yours, malaki ang maitutulong nun sa kaso mo. Ayokong iasa sa kanila yung paglaya ko. Ako mismo hindi ko alam kung tama yung pagsisinungaling ko kay Melissa. Pero kailangan ko makawala sa kulungan na to. Kailangan makalaya ako dito bago pa makuha sa akin ni Roberto mag-ina ko. The more na kailangan mong panindigan ng testimony mo, Felix. Na alam na ni Melissa ang totoo bago pa kayo ikasal. Na kaya lang siya nagdedemanda ngayon ay dahil nandyan si Roberto at gusto niya magkabalikan sila. Yun lang, Felix, ang tanging paraan para makalabas ka pa dito. Sila ba yung mga babaeng pinapahanap po sila? Siguraduhin mo lang marunong umarte yung mga yan, ha? Hindi ko kayo mabibigo. Titistigo sila lamang kay Felix. Next month na ang trial mo, Melissa. Matagal-tagal ng proseso ito. Kailangang ihanda mo mabuti ang sarili mo. Kakayanin ko, attorney. Sige, mauna na ako. Salamat po. Sige, salamat din. Handa ka na ba sa pagkikita niya ni Felix sa korte? Aaminin ko, Ami. Natatakot ako. Yung pangalang sinabi sa akin ni attorney mga paratang ni Felix, hindi ko na matanggap. Paano pa kaya pag sinabi niya yun sa akin ng harap-harapan? Tibahin mo lang ang loob ni Mari. Tsaka sana, huwag mo masyadong pairalin yung kalambutan ng puso mo. Isipin mo na lang lahat ng paghihirap mo mula nung gahasain ka ni Felix. Tsaka sana huwag mo rin sayangin yung mga tulong na binibigay ni Roberto. Ang nakalagdang katulong na pananawigan taga-usig ay pinagsasakdal ka, Felix Rastro, sa salang panggagahasa na pinaparusahan sa ilalim ng probisyon ng Artikulo 266A ng Binagong Kodigo Penal na isinagawa ayon sa sumusunod na noong Hulyo taong 2005 sa bayan ng Santa Elena, Pilipinas, nasakupan ng kagalang-galang na hukumang ito, ikaw, Felix Rastro, na may mahalay na balakin ay gumawa noon at doon din ng kusang loob at labag sa batas na may dahas at puwersa at pamimilit ay nakipagtalik sa isang Melissa Santiago Rastro na labag sa kanyang kalooban at walang kapahintulutan. Ito ay labag sa batas, inaamin mo ba? Hindi po. Sinungaling ka, Felix! Ang akusado ay tumanggi sa nasabing sakdal. Kagalang-galang na hukom. Ang akin pong kliyente na si Felix Rastro ay nagsumite ng kanyang kontra sa salaysay sa tanggapan ng taga-usig na inamin niya ang panggagahasa, pero ito ay nangyari bago pa man sila ikasal ni Melissa Santiago Rastro. Hindi yan totoo! Wala kang inaamin sa akin na ikaw ang gumahasa sa akin, Felix, simula nung magkakilala tayo! Order in the court! Dahil sa kasong isinampa laban sa'yo, hindi ikaw pinapahintulutang makapagpiyansa. At dahil dito, ikaw ay mananatili sa loob ng piitan habang nililitis ang iyong kaso. Sinabi mo na isa ka sa mga nagtiwala sa matatamis na dila ni Felix Rastro. Maaari mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang ginawa niya sa'yo? Ang sabi po niya sa akin, kakain lang kami. Pero, dinala niya po ako sa isang bahay. May pinainom po siya gamot sa akin. At pagkatapos nun, nakatulog na po ako. Pagising ko po, nakaubad na ako.
Pinagsamantala ako ni Felix Rastro! Hindi totoo ang kasusod nyo! Hindi ko kayo kilala eh! Mga sinungaling kayo! Order! Order in the court! Sandali lang. Gusto ko lang makausap si Melissa. Melissa. May panahon pa parehiyat sa mong kaso. Baka pwede pa natin maayos to. Kailangan lang kay Eva. Naawa ko sa kanya pag nalaman niya to eh. Hayaan mo. Hindi ito makakarating kay Eva. Natog mo sanang gamitin ang anak mo para magsulta ng kaso mo. Concerned lang ako sa kanya. Hindi na ako magtataka kung wala kang malasakit sa kanya. Hindi mo naman siya tunay na anak eh. Bata pa lang naman si Eva kaya hindi niya naiintindihan kung gaano kasama ang galing siya. Felix! Ano? No, Felix. Roberto. Umalis na tayo, please. Melissa! Hindi naman mahirap magpalapad ng papel dyan sa anak mo. Sooner or later, ituturing din niya akong ama. Habang nabubulok ka dito sa bilangguan, sa ayaw at sa gusto mo, akin ang pamilyang inulilang. Igang kayong magkainitan ni Roberto kanina. Alam mo, Felix, sa bagay, mahirap yung sitwasyon mo eh. Alam mo, hindi ka pa nasesentensyahan eh. Binabakura na ng iba yung ex-wife mo. Ayan mo kami. Alam mo, teka, ano kayang ginagawa nila ngayon? Siguro magkasama sila sa kama, no? Sinabi na tigilan mo ako. Hoy! Ano ko yan? Easy. Naglalaro lang po yung mga bata. Talagang wala nang kawala yung Felix na yun. Kita mo naman. Kitang-kita sa kanya. Hindi lang pala ikaw yung babaeng inabuso niya. Ang dami rin niyang palang babaeng nito. Natatakot lang sila kaya hindi sila nakapagsalita. Pero mabuti na lang. Na-convince ko silang tumistigo laban sa kanya. Melissa, you okay? Ano, sorry, ano? Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi ka pala nakikinig. Ano ba iniisip mo? Sorry, Roberto. Naisip ko lang kasi yung nangyari kanina sa korte. Noon ko lang nakita si Felix na nakaposas. Parang ang laki ng pinayat niya. Alam mo, nababasa ko sa'yo kanina. Hindi galit, Melissa. Kundi awa. Naaawa ka sa nagpahirap sa'yo. Sabihin mo sa akin, Melissa. You still love Felix. Mahal mo pa ba siya? Umuwi ka na, Roberto. Baka inaantay na ako ni Eva. Sige, salamat. Kaya talaga to Felix na to. Nakakulong na nga.
Hindi ba rin maalis si Melissa yung pag-iisip niya sa'yo? Hindi ka papayag. Hindi ka papayag. Hello, William. Magkita tayo. Ipagagawa ko sa'yo. Ano na naman bang pinapagawa mo dun sa tuta mo? Duda ako kay Melissa eh. Baka magbago pa ang isip niya. Kaya mas maganda siguro kung mawala na ng tuluyan si Felix. Alam mo nang gagawin mo. Walang dapat makakalam dito. Alam mo, nakita namin yung daddy mo sa TV. Sikat pala ang daddy mo? Sikat na masamang tao. Hindi sabi masamang taong daddy ko eh. Akin na to. Akin to, bigay sa akin to. Ibigay mo sa akin. Bakit na naman tayo nandito, Roberto? Kasi, Melissa, dito na kayo titira ni Eva at ni Nay Amor.